Welcome to K-Catalog. Level 2, Unit 18 ng workbook, page 114, grammar part na po tayo. So, first grammar for Level 2, Unit 18 is yung dongsa plus nenge o teo. Again, attach mo siya kay verb and ano po ang gamit ng nenge o teo? Kapag meron kang isang bagay na gustong i-suggest or i-advise dun sa kausap mo, pero patanong siya. Okay, so ano yung mga pwede nating associate na words sa English? How about? Tapos yung bagay na gusto mong isuggest, no, na gagawin niya. How about doing this? Or sa Tagalog naman, paano kaya kung ganito yung gawin mo? Okay? So, patanong siya, no, pero nakapaloob yung suggestion or advice mo. Tapos yung rule po dyan, madali lang din. Whether may batchim yan or wala, you simply add nenge o teo dun sa verb. So, drop mo yung da. For example, dito, 신청하다, drop mo si da, ano nangyari? Naging 신청하는 게 어때요? Patanong. Sabi kasi sa example natin, 노래를 잘 부르고 싶어요. Sabi ni na, gusto kong gumaling sa pagkanta. Okay, I want to be good in singing. Anong sagot ng kausap niya? 문화센터에 노래 교실 신청하는 게 어때요? Paano kaya kung mag-apply or register ka sa singing lesson sa culture center? So, nagtatanong but at the same time, binibigay niya yung suggestion, no? So, dito sa number 1, madali lang po yung gagawin natin. So, nakalagay na dyan kung ano yung gagamitin or a-applyan ng grammar. So, drop lang po natin yung mga da sa verb. And then, simply add nenge o teo. So, hindi ko na po isusulat, no? Kasi madali lang naman siya. Alamin na lang natin kung ano yung flow ng usapan. Number 1, sabi ni Ga, 한국말을 더 잘하고 싶어요. Again, 더 means want more, no? So, gusto niyang mas maging magaling daw sa pagsasalita ng Korean language. Okay, I want to speak Korean language better. Sabi ng kausap niya, 한국 친구를 사귀하는 게 어때요? Okay, so yung 친구를 사귀다, ibig sabihin po niyan is pakikipagkaibigan. Okay, how about making friends with Koreans? Makipagkaibigan, paano kaya kung makipagkaibigan ka sa mga Koreans? For number 2, so nandito sila sa beach, no? Tapos sabi ni Ga, 이번 휴가는 산으로 갈까요? 바다로 갈까요? Sabi ni Ga, itong darating na bakasyon, 산으로 갈까요? Punta kaya tayo sa bundok? So, ibig sabihin, mag-hiking daw ba sila? Mamundok sila? Or, 바다로 갈까요? Or punta tayo sa beach? So, pinapapili siya dun sa dalawa, no? Sagot ni na, 물이 있는 blank. So, 바다로 가다. Magiging, 바다로 가는 게 어때요? So, ano kaya or paano kaya kung magpunta tayo sa dagat? Okay? So, 물이 있는, ibig sabihin, yung tubig, no? 물, tapos 있는, meron. So, ano kaya kung magpunta tayo sa dagat na may tubig? Malamang may tubig yun. So, ano kayang makikita mo sa dagat? Okay. Sige. So, parang nagpapatawa siguro yung na dyan. Hindi ko alam. Number 3. 제가 요리를 너무 못해요. Sabi niya, hindi ako marunong magluto. Sagot ni na, 문화센터에 가서 요리를 배우는 게 어때요? So, punta ka sa culture center and paano kaya kung matuto kang magluto doon? Number 4. 저녁은 뭘 먹을까요? Anong kakainin natin sa dinner? So, what's for dinner? What are we gonna have for dinner? Tapos sagot ni na, 오늘은 날씨가 조금 추우니까 김치찌개를 먹는 게 어때요? So, nagtatanong and at the same time nagsasuggest. Dahil malamig yung panahon ngayon, so yung weather daw, no? So, dahil medyo malamig yung weather, ano kaya kung kumain tayo ng kimchi-jjigae? Okay? Or paano kaya kung kimchi-jjigae yung kainin natin? So, yan po si nenge o teo. So, number 2, application pa rin po siya nung grammar na dongsa plus nenge o teo. So, tingnan natin yung example. 사비 니가 저는 나중에 무역회사에서 일하고 싶어요. Ako, in the future, yung 나중에 po dyan is later, no? So, in the future, yung gusto niyang sabihin. 무역회사에서, dun daw sa trading company niya, gustong magtrabaho. Sabi ng kausap niya, 그럼 문화센터에서 어학 자격증 수업을 들으면 어때요? So, anong sabi? 어학 자격증 수업을 듣다. So, siya yung dinugtungan ng grammar. Pero take note, after i-drop yung the, ano nangyari? So, instead na nenge o teo yung idugtong, ang nangyari is yung
myon oteyo ang dinugtong. So, naging dongsa plus si myon or myon oteyo if maalala nyo, no? So, gusto lang pong sabihin neto na yung grammar na to is kapareho ni myon or myon oteyo. So, magkaiba sila ng gamit na ito, nenge. So, ito naman myon or myon. Pero, yung the way na gagamitin mo sila sa isang statement, pareho po sila. Ang magiging ibig sabihin is, paano kaya kung or paano if, what if, ganito yung gawin mo. Okay? So, dito, si dutta, dahil siya ay irregular verb, so naging real muna yung digot batchim niya. And dahil real batchim, dinagdagan siya ngayon ng myon, kaya po naging durumyon. So, what if nenge oteo yung ilalagay natin? So, it will become suwable nenge, as is po yung dut, no? So, wala nang kailangang ipalit na real. Pero dahil myon or myon yung idudugtong natin, so may rule kasi siya, no? Kapag may batchim, myon. Pag walang batchim, myon. Okay, so dito, dahil irregular si dutta, naging real, kaya naging myon oteyo. So I hope nasundan po nyo, no? So, ang sabi niya, kung ganon, yan, what if mag-take ka ng class? Anong klaseng lesson daw or class? Ohak jagyokjung. So, pag sinabing OHAK, language proficiency, no? So, yun daw yung i-take niya na class, yung may certification for language proficiency sa Culture Center. Okay? So, dito, dahil yung ating bogey or example ay myon or myon oteyo yung ginamit, dito sa 1, 2, 3, and 4, gagayahin natin. Instead na ge oteyo, myon or myon oteyo yung idudugtong natin. Okay? So, again, I think, ang gustong i-point out dito is, si nenge oteyo at myon oteyo magkapareho ng gamit or usage. Magkaiba lang sila ng grammar, pero same po sila when you're trying to use them sa isang statement. Okay, so tingnan natin number 1. Iring shi, hokshi yagi soyo. Iring, meron ka bang gamot dyan? Sagot ni na, mommy mani anjuwayo. Bakit hindi maganda yung pakiramdam mo? 그렇게 몸이 아프면, if ganun kasakit yung iyong pakiramdam or yung iyong katawan, 병원에 가다. So, kung si myon or myon oteyo yung idudugtong natin, magiging 병원에. Yan. So, maganda siguro kung ano, no, tag-isa gawin natin. So, ga는 ge oteyo. Mamaya na pala si ga는 ge. Si myon or myon muna. Gamyon, dahil wala siyang batchim. 가면 어때요? Yan, so, 병원에 가면 어때요? Or, kung si는 게 어때요 naman, 병원에 가는 게 어때요? So, again, same lang po ang magiging ibig sabihin nila. Magkaiba lang sila ng ginamit na grammar, pero same ang gamit. Okay, so number 2. 이 식당에서 뭘 먹을까요? So, anong kakainin natin sa restaurant na to? 사gut ni na, 잠시치는 매운 음식을 잘못 먹으니까 blank. So, 삼계탕을 먹다 magiging 삼계탕을, so si 먹다 magiging 먹, so 음연 and 면 muna, no? 먹으면 dahil may 받침. 먹으면 어때요? Okay. So, what if na gamit naman natin is yung 는게 어때요? So, 먹는 게 어때요? Ayan. Okay, so sabi ni Jamshid, since hindi ka naman nakakakain ng mga maanghang, Jamshid, what if samgyetang yung kainin natin? Or paano kaya kung samgyetang yung kainin natin? So same sila ng meaning, di ba? So iba lang ng style. Number 3. 이번에 우리 부모님이 한국에 처음 오세요. 무엇을 하면 좋을까요? Sabi niya, this time, yung aking mga magulang ay first time na darating dito sa Korea. Ano kaya ang magandang gawin? Okay, 무엇을 하면 좋을까요? Anong sagot ng kausap? 부모님과 같이 제주도에 가다. So, si 면 muna. So, 제주도에 가면 어때요? So, pag 는게 naman, 가는 게 어때요?
Okay, so I hope na na susundan. Number 4. 이번 토요일은 점심 때까지 회사 일이 바빠요. Sabi, itong Sabado hanggang lunchtime, yung company namin ay busy. 일이 바빠요. Okay, so number 4, sagot ni na. 점심 때 바쁘면 저녁에 만나다. Okay, so may balak silang magkita, no? Kaya lang, sabi ni Ga, busy sa company hanggang lunchtime. So, anong suggestion ni na? Kung busy ka or busy kayo sa lunchtime, what if sa dinner tayo magkita? Yan yung gusto niyang sabihin, no? So, 저녁에 yung 면 muna. 저녁에 만나면 어때요? Or pag nun ge naman, 저녁에 만나는 게 어때요? Ayan. So, I hope na intindihan po natin, no? Again, nilagyan natin pareho para mas magets natin. And again, pareho lang po sila ng magiging ibig sabihin, magkaiba lang ng style. Second part ng grammar, so we have yung hyongyong sa adjective plus grammar oboida. Again, tatlo po yan. We have aboida. And then yung another one is oboida, tsaka si heboida. So kapag ayan, nakita nyo, a, o, he, again, yung rules niya is the same with present form of the verb or adjective. So kapag nag-end sa a or o, yung iyong final vowel, then aboida. Kapag hindi naman a or o yung final vowel, then oboida. Tapos kapag nag-end sa hada yung iyong adjective, then heboida yung idadagdag. Again, ano yung gamit ng grammar na to? Gagamitin mo siya kapag pagkatapos mong makita. So, titingnan mo muna, no, yung isang bagay or yung isang tao. Check mo yung condition or status, and then, tsaka mo sasabihin kung ano yung naiisip mo or opinion mo dun sa nakita mo na yon. Okay, so, pwede yung looks like, kasi kung ano yung nakita mo, tapos sasabihin mo yung feeling mo or yung naisip mo or opinion mo. Pwede ding seems like, okay, and then, sa Tagalog naman, mukhang, or sa tingin ko. Okay? Or pwede din yung feeling ko, pakiramdam ko, no? So, may kapareho siya na grammar eh. Si got katta. Okay? So, if matatandaan nyo, si got katta, same po siya ng gamit, no? Sasabihin mo rin yung iyong nararamdaman or pakiramdam or ano yung sa tingin mo, opinion mo dun sa bagay na yan. Kaya lang, ang kaibahan nilang dalawa, si a o heboida, dito directly nakita mo muna yung condition or status ng bagay or tao. Sagot katta kasi pwedeng na-imagine mo lang or narinig mo lang from the other person. So dito, si o, a, he, boyda, directly ikaw nakakita. At yung sinasabi mo is about dun sa nakita mo, kung ano yung nakita mo. Okay? So dito, again for a, mag-number na lang tayo, no? A, boyda, number 1. O, boyda, number 2. Tapos kapag he, boyda, number 3. So, dito, nopta, nag-end sa final vowel o, kaya nopa boida. So, 1. Bisada, so same, final vowel a, bisa boida. Chinjolhada, nag-end sa hada, kaya chinjolhe boida, number 3. Hengbokhada, same po, no? So, number 3 din yan. Hengbokhe boida. Jopta. So, ano ang ibig sabihin muna ng jopta? Ito po ay narrow, masikip. So, kabaligtaran siya ng nolpta, yung malawak, no? So, kung ang nolpta is wide, jopta naman is narrow. So, hindi po yan irregular, no? Kaya, magiging final vowel is O. So, magiging joba boida. Ito, isulat ko. Joba boida. So, number 1 po yung nilagay natin. And then, natta. So, same. Naja boida. Chokta. So, final vowel niya is hindi a or o. So, o boida yung ilalagay. Jogo boida. Nolpta, ayan no. Si nolpta, kabaligtaran, jopta. So, nolbo boida. Jakta. Jaga boida. Chemi-ita. Chemi-isa boida. Mamaya na yung irregular natin. Dito man tayo. Jutta. Jowa boida. Pigonhada. Pigonhe boida. 힘들다, 힘들어 보이다. 깔끔하다, 깔끔해 보이다. 시원하다, 시원해 보이다.
신선하다, 신선해 보이다. And then dito, 덥다, so irregular, si biyup mapapalitan ng u. So magiging do, u. So final vowel is u, kaya o boida yung ilalagay natin. So magiging do, wo boida. Mukhang mainit. Okay, so number 2. 춥다, malamig. So mukhang malamig. So, 추워 보이다. Same sila ni 덥다, no? Final vowel is biyup, kaya papalitan mo muna si biyup ng u. And then, tsaka mo idadagdag si o boyda. So, 추워 보이다. So, number 2 din po ito. Okay, so I hope clear po yung rules natin dyan. Now, for number 2 ng a, o, he boyda na grammar. So, tingnan natin example. 이거 제가 만든 거예요. 한번 먹어보세요. 사bi niya, ako yung gumawa niyan. Okay? Or ito, ako gumawa nito. Tikman mo. 한번 먹어보세요. Try to eat or have a taste. Tapos, sabi ni na, kausap niya, 아주 맛있어 보여요. So, ibig sabihin, tiningnan niya muna no, yung itsura nung ginawa nung kausap niya. Tapos, anong sabi niya after niya makita? Mukhang sobrang sarap niya na. Okay? Mukhang sobrang sarap ah. 잘 먹을게요. So, enjoy daw niya yung food, no? I'll enjoy the food. So, 맛있다, naging 맛있어 보여요. Try natin. So, again, nakalagay na kung ano yung lalagyan natin ng grammar. So, number 1. 어서 오세요. 여기가 새로 이사한 제 집이에요. Anong sabi? tuloy po kayo. Ito po yung bago kong nilipatan na bahay. So, mga bisita, anong sabi? 와! So, hindi pala mga, isa lang pala. 와, 집에 아주 깨끗하고 더 넓다. So, again, yung 넓다 is wide. So, sabi niya, wow, ang linis, sobrang linis ng bahay. At saka, mas malawak. So, yung 넓다, mukhang malawak. Okay? So, 넓어, bu. So, yung buida, from, tingnan natin yung example. So, naka-present tense. So, dito, yung flow ng usapan, naka-present tense din yung sinabi ni Ga. So, tayo din, present tense. 부여요. Okay, next, number 2. 라흐만 씨 오늘 기분이 좋다. So, 기분이 좋아 보여요. 기분이 좋아 보여요. Raman, mukhang maganda yung pakiramdam mo ngayon or mukhang good mood ka ngayon Sagot si Raman, 내일부터 휴가거든요. Sabi niya, bukas kasi is bakasyon na. Okay? 고향에 다녀오려고요. Yan. So, bala kong magpunta sa aking bayan or sa kanyang province, no? Hometown niya. Tapos, number 3. 머리 스타일을 바꾸었어요. 어때요? Sabi niya, nagpalit ako ng hairstyle, kamusta naman? Yan. Parang check mo, ano masasabi mo? Sabi nung kausap niya, tiningnan yung hairstyle niya. Sabi, 머리를 짧게 자르니까 너 멋있다, magiging 멋있어 보여요. 멋있어 보여요. Sabi niya, dahil ang iksi, so 짧다. So, dahil maiksi yung pagkakagupit sa'yo, mas mukha kang cool or 멋있다. 멋있어 보여요. Number 4. 어느 영화를 볼래요? Anong movie yung papanoorin natin? Sagot ng kausap, 저 영화가 가장 재밌다. So, magiging 재미있어 보여요. So, malamang tinitingnan nila yung mga mga list nung pwedeng papanood na movies. So, sabi niya, pagkakita niya dun sa poster siguro, yung na yun, yung movie na yun yung mukhang pinaka-interesting or pinaka-masaya siguro yan. Okay? So, 가장, pinaka. So, yan po si 아어해 보이다. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.